Tuluyan na nga nagmukhang bangka, etong kupal boat na to. Nagsimula muna kami sa pagtimpla netong epoxy. Pagkatapos ay hinalo namin ito hanggang sa maging kulay pink. Kailangan kasi may epoxy na yung gilid bago pakuan. Pagkatapos namin maglagay ng epoxy ay pinalambot naman namin ito. Kailangan kasi pre pag pinakuan natin to, maging ganito yung pagkakadikit nito. Bali ang gagawin na lang namin pre, didikit na lang namin to tapos papakuan na namin. Kung mapapansin nyo pre, bago na yung kahoy nito sa gitna. Dahil pinapalitan namin to kahapon kasi nga pre talagang mabuhay yung pagkakagawa nito. At ngayon pre, confident na kami sa tibay nito. Kaya nakapag-desisyon kaming lagyan na to ng epoxy. Eto na nga lang unahan yung ididikit natin, pagkatapos ay all goods na to. Pagkatapos ay pinakita naman namin to kay Papa. Kailangan kasi pre, mahusgahan muna niya kung okay na. Pagkatapos ay puputulan na natin yung mga sobra. Bali eto pre, di natin isasagad yung pagkakaputol nito. Kailangan kasi may matira na konti dito para mamaya may pagkakapitan tayo ng kahoy. Maya-maya lang ay umalis na yung dalawa. Kaya tinapos ko na itong mag-isa. Kailangan kasi pagbalik nila tapos na ito. Kasi para mamaya tuloy-tuloy na kami. Tinanggal ko na din yung nasa likodan nito. Pagkatapos ay eto na yung kanalabasan. Maya-maya lang ay nagsukat na ako na itong mga kahoy. Pagkatapos ko magsukat ay lalagarin naman natin ito. Pagkatapos ay isusukat naman natin kung sakto na. Pagkatapos ay papakuha na natin ito. Okay na ngayong kahoy sa gilid kaya gagawa naman tayo nun sa unahan. Puputulin lang uli natin to pagkatapos kailangan nating makagawa ng gantong style. Kailangan kasi pre ganito yung style para magsakto dun sa unahan. Maya-maya lang sa wakas dumating na yung dalawa. Kaya nagsimula na kami sa pagkabit na itong pangunahan. Pagkatapos namin dito sa kaliwa, dito naman kami sa kanan. Bali ganun lang uli pre, susukatan lang natin yung kahoy sa gilid tapos dun sa pangunahan. At maya-maya lang habang nagpuputol kami, biglang napadaan yung shota nito ni Kuya Taga. Hindi yung shota dyan nila. Ito po. Pagkatapos ay nagsukat na uli kami netong sa pangunahan. Kailangan kasi maikabit na namin to ngayon para bukas all goods na. Pagkatapos namin putulin ay ipinako na namin ito. Bali yung mga timba na nakaangat sa gilid, ipapako pa natin yan mamaya. Kailangan muna nating unahin to para maganda yung pagkalapat niya mamaya. Katapos na nga namin ikabit yung sa pangunahan at sa palagay ko all goods na to. So pre, okay na ibabaw natin lahat. Ito, mga kahoy na to. Okay na nga lahat yung kahoy at etong mga sobra na lang yung kulang. Makikita nyo sobra yan. Bali alisin na lang namin lahat yung mga sobra pagkatapos maglalagay na kami ng kahoy sa gilid. Kailangan bukas matapos na kami sa paglalagay ng gilid. Tapos lalagyan din namin ng sahig. Ito, sasahigan natin yan pre. So bali eto yung mga kahoy na yun pre, tas medyo malapad naman to ng konti. Bali, 6 na peraso to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Malapad to. Ito yung gagamitin natin dito. Baba, punta dun sa dulo. Malapit na nga maggabi at mukhang malapit na naman kaming masermonan. Kaya nagmadali na kami sa pagpako ng kabilang gilid nito. Pagkatapos namin pakuan ay tatanggalin naman namin yung sobra sa unahan. Bale pagtutulungan na namin to pre habang inaayos nila yung kabilang gilid. Magpapako naman tayo dito sa may kaliwa. At pagkatapos lang ng konting saglit ay dumating na yung sermon namin. Tinanggal na nga lang namin yung mga dumi sa loob nito. Pagkatapos ay pwede na daw pangilaw ng isda ito. Boss, pwede na pangilawan ah. Pero pagkakagawa naman ko sa ano yung quality talaga akong gumawa no. Nakakatawa lang pre dahil kahit papaano nagmumukha ng bangka etong kupal boat na to. Ngayon naman ay testingin natin to kapag may nakasakay. Kapag 2 tao lang yung nakasakay dito pre medyo luwag pa. Ngayon naman ay testingin natin kapag kaming 3. At sa estimate ko pre mukhang kaya naman kami. Ito yung pinakaunang first time na sasakay kami ditong 3. At estimate ko siguro mga 15 or 20 kilo na ito.